Good morning everybody! It's a Healthy Saturday once again. Dito po sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glena Fea Chulay. Ngayong August month ay may sineselebrate din tayo. Siyempre, lagi tungkol sa kalusugan. Every month ay dapat nating pahalagahan ang ating kalusugan. Hindi lamang yan buwan-buwan ha. Dapat araw-araw, minu-minuto. At iyan ang ating puhunan sa anumang gagawin natin. Ang ating kalusugan. Ngayong buwan na ito ay sineselebrate natin ang Sight Savings Month. Kaya meron tayong maraming guests ngayon. For the first time, marami talaga tayong guests na nasa community services rin. So, alam naman natin ang ating Bantay Kalusugan na isang public health service. So, dito pa rin sa atin upang tulungan tayo sa anumang mga gawaing pangkomunidad. At syempre, sa kalusugan, actually, di lang kalusugan pati sa kalamidad at anumang bagay, maaasahan natin sila. Andito sa atin ngayon, kasama natin, hindi ko na patatagalin kasi very exciting ang kanilang mga ibibigay na impormasyon at bukod dyan, ang ating discussion about sa ating mga mata. Kaya kung may mga questions kayo, i-comment nyo lamang at syempre, yung mga nasa radyo ay makitext na lang din kayo kung paano ang inyong mga questions tungkol sa inyong mga mata. So, kasama natin ang Binyan Bayanihan Club at ang Lions Club. So, of Binyan ha, kasi may iba't ibang chapters yan Kasama natin ngayon ang isang Board of Director and past President ng Binyan Medical Society. Huwag na natin banggitin ng taon kasi magkaka-diskubrihan pa tayo dyan. So, isang Board of Trustees ng Binyan Bayanihan, Lions Club, kasama natin si Doktora Elizabeth Marcelo. Good morning, Doktora Beth. Good morning, Doktora. May babatiin po kayo? Sa lahat ng mga taga-Binyan at saka Binyan Medical Society members and officers, magandang umaga sa inyong lahat. Batiin ko na rin ang aking batchmate na president ngayon, the current president ng Binyan Medical Society, si Dr. R.K. Colimlim Bartolomeo. At kasama rin natin ang isang institution na rin, masasabi. At syempre, yung Binyan Eye Clinic. So, kasama natin ang isang Doctor of Optometry, the former chairwoman and member of Board of Optometry ng Professional Regulation Commission or PRC. At past president ng Binyan Bayanihan Lions Club, isa ring active na very active, hindi lang active, very active Lion officer na si Doktora Divina Lourdes Reyes. Good morning, Doktora Dinya. Good morning, Doktora Glena. And good morning sa lahat ng mga tagapakinig nitong Bantay Kalusugan na programa ng Binyan. At sa mga kapwa ko, Binyanense, sa aking mga kapwa bisita dito ng mga Lions ng Binyan Bayanihan Lions Club at Binyan Lions Club, isang magandang good morning. Good morning talaga. At syempre, ang ating mga guests din from Lions Club and Binyan Bayanihan Club, good morning. Good morning po. Oh, please introduce yourselves. Ito ay mga past presidents and officers po. So, active pa rin, di ba? Kahit Saturday na Saturday ay nagtatrabaho. Yeah, good morning, good morning. Ako po si Lorna Palmones, immediate past president. Last year po ako presidente, kaya immediate past president. Ng Binyan Bayanihan. Binyan It's my second term. Before po, 2020, 2021 po yung una naming term. Okay. Thank you. Yan. Good morning po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng Radyo Binyan and Bantay Kalusugan. Ako po si Nina Reyes po, past president din po ng Binyan Bayanihan po nung 2023 to 2024 po. Then ngayon po, ako po yung secretary po ngayon. Ngayon po kasalukuyang Lion Year, yes po.
Good morning po sa lahat. Bali, in behalf of Binyan Lions Club, ako naman po yung past president, now secretary ng aming club. And yan po, good morning po ulit sa ating lahat. Ano pong name? Ryan Reyes, sorry po, Ryan Reyes. Ayan. Architect. Architect Ryan Reyes. Yes. Okay, siguro kakilala mo ang aking brother, Architect Chops Yap Chulay. Yes po. Oh. So, ayan, actually, speaking of lions, naalala ko lang na ang August ay sinasabi nila nga, symbol ng August ay lions. Kasi Leo yan eh. So, lions pala. Oh, parang talagang pinagtugma at pinagtagpo tayo. So, ano nga ba ang Lions Club? Lions Club. Lions Club, Barangay yes, Binyan yes. Bayanihan Club. Lions Club is actually an international organization among 200 countries, more or less 42,000 clubs all over the world and 1.6 million members around the world. And here we are in the Binyan community serving as Lions. We are trying to bring here the services of Lions Clubs International under 8 global causes, maybe to be discussed by my fellow members and officers here. What are our 5 global causes? And Ayan, yung now 5 8 global causes na. dating 5, naging 8 global Yes, oo, causes. So, ano nga ba itong global causes? Oh, our global causes of lions are number 1 is the sight, and then the second is environment, the third is diabetes awareness, and hunger, fourth, and the childhood cancer, and the other 3 additional global causes are humanitarian projects, youth development, and leadership, and the last is disaster relief. And Dadagdag din po, kasi may bagong Yeah. din lang ngayon ni Launch. Ngayon po, kasama na rin po yung mental wellness and well-being din po. Dinagdag po ngayon. Bali, 9 Nine na po Nine siya, na. yes po. Nine. Opo. Dapat pala, isa-isahin natin yan. Okay lang ba sa inyong club po na isa-isahin natin sa health? Kasi, speaking of diabetes na mention ni Dr. Beth, kasama rin pala yun sa inyong causes. Eh, ngayong August is also Diabetes Awareness Month. So, pwede natin discuss. And then we could, and ngayon, topic natin today is the vision. Yan nga yung Sight Saving Month natin ngayong August. Tapos mental health. Napaka-importante ng mental health kasi ang dami talaga nagsasuffer ngayon ng stress, anxiety, and depression. Even mga kabataan nagpapakamatay. So, hindi lamang ito about psychosis o yung mga may naririnig na mga boses, pero ang pinaka-common ngayon na nakikita natin ay yung depression. Konting merong napagalitan na mga kabataan, ayan na, nagsisimula na sila ma-stress at nagkakaroon na ng anxiety, panic attacks. So, mai-invite ko ulit ang grupo nyo po. At kasi yung sinabi nyo yung disaster preparedness din. So, kailangan din natin yan. Lalo na ay dami nating ulan, bagyo, earthquake, lalo na yan ha, kasi meron pa tayong sabi nga inaantay, wag naman sana. Pero alam naman nating may the big one. At yung tsunami na minsan, natakot nga tayo dyan kasi from Russia pero apektado ang Pilipinas. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin sa mga panahong yan? Iba na yung handa, hindi po ba? Kasi mahirap yung may alam lang tayo pero hindi wala naman tayong aksyon. So lahat yan ay kailangan nating matutunan, maging aware na tayo at mapaghandaan. So nabanggit nyo na po yung ating mga causes. Meron pa po ba kayong any announcement about sa Lions or imbitahan nyo yung mga gustong sumali? Yes, we are open to everyone who are interested to become Lions. Just let us know. You can write us through our emails and also by through our page, FB page. Binyan Lions, Binyan Bayanihan Lions Club, FB page. Please
message us there. Ayan. So, kung meron po kayong mga kagustuhan na magtumulong sa inyong kalooban ay talagang merong urge na tumulong ay pwede po dyan. So, pag-usapan na natin ang tungkol sa nabanggit nga na Sight Saving Month. So, meron tayong mga questions. Paano ba masasabing malabo ang mata? Doctora, before anything else, the Lions is now holding our SFK project. Okay. Sight for Kids project. Oh. Starting this August 14 sa Pagkakaisa Elementary School. What is Sight for Kids project? This is a project, a program of the Lions Club's International Foundation in partnership with Johnson & Johnson Vision Care since 2002, and which was brought here to the Philippines in 2006. Nag-start tayo way back 2006, yes. For 19 years, the Binyan Lions Club and Binyan Bayanihan Lions Club have been partnership performing Sight for Kids project in the different elementary schools here in Binyan to reach out to these kids from the low margin income sector. So we perform vision screening of the children, and then those found with vision lower than 20/40 or poorer are subjected to refraction, and then those who are not improved by corrective lenses we refer them to the ophthalmologist for proper diagnosis and treatment. Ang ganda naman ng project nyo, Sight for Kids. So, eto po ay nasa Pagkakaisa Elementary This School. year. This But year. we have been going around practically all the elementary schools here in Binyan. So, umihikot po kayo. Yes. So, paano po yun? Every week po ba may nag-check up? Or naka-schedule po? It's composed of three-phase project, three phases yan. First is the teaching of the teachers of how to vision screen children. Kasi hindi naman namin kayang i-vision screen lahat ng mga bata. Katulad sa Pagkakaisa Elementary School, there are around 2,500 school children, school learners na ang tatawag ngayon grade school, school learners. So, we teach the teachers how to vision screen. Actually, this SFK project is also in collaboration with the DepEd, with the DOH also, and the NCSP, National Committee on Sight Preservation. Kaya we have the go signal to go to the public schools to bring this SFK project to all. So, ibig sabihin po, ito ay libreng check-up rin? Yes. Para sa mga salamin. libreng check-up, libreng salamin. Sa mga para sa mga nangangailangan ng mga estudyante natin na nasa public school. So, ayan po ha, kasi syempre ang mga parents na may problema kapag malabo yung mata ng kanilang mga anak. Ito na po ang pagkakataon na ma-check up ng libre at may libre pang salamin. Sa ating mga guro, sabi nga natin, paano ba masasabing malabo ang mata? Maaring kapag nagtuturo sila, yung estudyante ay nasa likod pala, walang nakikita, malabo yung blackboard. Kaya akala mahina ang akala ulo. mahina ulo, yung pala wala siyang makita. Oo. So, minsan hindi din alam ng bata, akala niya normal lang yon, pero isang mata lang pala niya ang malinaw. ayun. So yung isang mata, napapabayaan na. So nagiging lazy eye, what we call amblyopic. Pero lazy eye siya in layman's term. Hindi din alam ng magulang yon kasi akala ng bata normal lang yun na isang mata lang niya yung gumagana, pero hindi niya napansin yung kabilang mata ay hindi pala gumagana. Ayan. So hanggang sa naiwan na, parang kumbaga sa kamay, isang kamay lang ang Gumagana. ginagamit natin. Oo. Malakas, kanang kamay, pero yung kaliwa, hindi ginagamit kasi humina na siya ng humina. Hanggang sa nalanta na siya, napinkaw na siya. Ganun ang inaiwasan natin. Kaya at an early stage, we try to intervene, we try to detect, we try to examine the children to avoid this.
So, ang ganda naman ng project ng Sight for Kids kasi bata pa lamang ay naaagapan na natin, kumbaga nagagawa na natin ng remedyo upang maging maganda ang kanilang kinabukasan when in terms of the education pa rin. Kasi importante ang ating mata sa pag-aaral. Baka nasa bahay yan, akala na magulang, okay lang na nagbabasa sila na naanlapit-lapit. Yes. Yung pala may problema na sa mata. Siyempre, dyan papasok pa yung i-discuss natin saan nga ba yung mga dahilan o ano mga dahilan kung bakit lumalabo ang mata. Ngayon ay napag-usapan na rin natin yung Sight for Kids project. Paano ba natin talaga masasabing malabo ang mata ng isang tao? O may grado ang mata? Ayan. Paano po natin mga simptomas nila? Ang simptomas, siguro allow me to discuss first what are the types of errors of refraction o yung mga grado ng mata. Ano yung mga klase ng grado ng mata? Number 1, yung tinatawag natin nearsightedness or myopia. Malinaw sa malapit, kaya nga tinawag na nearsighted, pero malabo sa malayo. So ulitin po natin yan ang nearsightedness or myopia, in medical terms, malapit ang malinaw. Kapag tumingin, kailangan ilalapit. Pero kapag sa malayo, hindi na nila kita. Tama po ba? Yes. Yan. O ilan na dito nearsighted? Yan yung mga poor performing students in the class na hindi makakita sa likod pag napaupo sa likod. Kaya kailangan nila sa harapan nakaupo o sa pangalawang row nakaupo. Na minsan hindi napapansin ng teachers. Pasalamat tayo sa mga teachers na very sensitive to that, na alam nila pag ang bata o kanilang mga estudyante ay hindi nakakita sa malayo, they are aware so they can sit them in front. Ayan. So, nearsighted, kalimitan niyang nearsighted na yan, napapansin ko pag nagkakaedad din po, 40 years old and above. Kasi yung pag-reading, hindi, pag-reading paano pala? Pahalayo. Yan. Pag matanda, palayo nga pala. Pag mga bata, kalimitan, talagang nilalapit nila para makita. Yung mga gadgets, di ba, kapag naglalaro sila, ang lapit-lapit. Yes. Yan. Depende din yun sa degree ng myopia o ng nearsightedness. The higher the power of the nearsightedness, mas malapit magbasa. Mas malapit magbasa. Kaya mga magulang, tingnan niyo po kung paano magsulat at magbasa ang inyong mga anak. Kapag malapit Pag na lapit. Iba na ibig sabihin nun. Ayan. Si normally, dapat ang ideal reading distance is 12 inches away. 12 So, inches away one for the bata. ruler away. So, dapat na babasa mo yan. So, ngayon, sa ating mga listeners and viewers dyan, tingnan kung makakabasa one ruler away lang. Kapag hindi mo yan mabasa, mukhang kailangan mo na talagang magpa-check up. Ayan. So, ano po ang isa pang klase ng ating problema or errors of refraction? Ang pangalawa ay yung tinatawag nating farsightedness. Malinaw sa malayo, pero hindi malinaw sa malapit. Ayan. Yan yung sinasabi ko na mga matatanda. Diba, kapag tayo ay magbabasa, kunwari pa yan, ayaw pa na makita, ayaw mahalata ang edad. Pero at the age of 40, totoo naman po yan. Relate The na age po of tayo lahat 40. Ayan, relate na. Actually, ako rin relate na rin dyan na parang, bakit ganun? Hindi ko na mabasa masyado. Parang cellphone, kailangan mo ilayo. Palayo ng palayo hanggang sa makita na talaga. So, yan po ang farsightedness. Or, ano po yung medical term? Hyperopia. Hyperopia. Hyperopia, yes. And So, tingnan nyo lang, kapag sa malayo, nakakakilala, pag lumapit, hindi na makilala yung face, ayan, meron din problema sa vision. And meron pa po meron tayong tinatawag na astigmatism. Ayan. Yung irregular and curvatures ng meridians ng mata. So,
people with astigmatism, usually lalo na pag high astigmatism, they have poor vision both at far and near. Meron tayong tinatawag din natin na compound myopia with astigmatism, compound hyperopia with Combination astigmatism. po. Yes, combination. Oo. Yun yung mga taong mas hirap, hindi malinaw sa malayo, hindi ganun kalinaw sa malapit. Tapos they have to squint like this para luminaw yung TV, luminaw yung mukha ng tao na makakasalubong nila, o luminaw yung object 20 feet away, gano'n, gumagano ng mata nila. Yun yung mga usually may astigmatism. Ayan. At saka napansin ko po yung sa escalator, yung linya, kapag merong problem sa vision, pag tumingin silang ganun, hindi, yung tingin lang bumababa or tumataas, tapos lalo na kapag straight line, sa kanila yon medyo curve yan eh. Yes, oo. So, kaya ang tendency po kung malabo ang mata at kayo ay nasa escalator, yung pong escalator, yung hagdan na sasakay lang kayo, aakyat na, katulad po sa mga malls, ay nadadapa. So, kaya nga po, importante ang ating mga mata. Actually, ako nga po ma-share lang na ang isang mata ko is nearsighted, isa ay farsighted. Pwede yun. Magkaiba po. Kaya nga medyo mas mahirap dahil nag-accommodate para makita ko lang isang mata, pinapalapit, isa pinapalayo. That's what we So, call antimetropia. Opo, medyo magkaiba. Isang minus, Isang plus, oh yes. hyperopic, isang myopic ang mata. Kaya, tapos plus astigmatism pa rin Yes, po yung oo. mata ko. Meron Kaya mga medyo, ganun kaso. ang hirap pag walang salamin. Medyo naranasan ko po ito, nag-age of 40 and above na. Although 18 years old pa lang, ako ay may salamin na. Sabi nga nila, corrective lenses pa lang daw. Pina-check ko nga po yan kay Tito Kin, kay Dr. Kin Reyes, na asawa po ni Dr. Dinya. Yung sabi niyan eye clinic. So sabi nga niya sa akin, corrective lang, pero eventually, yan po i-discuss natin, nagdire-diretso na rin lumabo. At saka i-discuss natin, bakit nga ba lumabo ang mga mata? So next question po ba, meron tayong sa presbyopia. Ano naman po yung presbyopia, kasi isang medical term po para mas malinawan ang ating mga listeners. Ang presbyopia normally happens at the age of 39 and above. Ayan na nga po. From age 39 years old, if you have, especially for those people who have been, who have normal eyes, yung wala halos grado, since their childhood days, pagdating ng 39, nahirapan ng bumasa. Yun yung tinasabi niya na inilalayo niyo na Palayo. yung material. Oo, Hanggang sa arm's length, hindi niyo na kaya Hindi, ilayo pa. yes. Eye strain na nakukuha ninyo dahil kahit yung inyong gadgets, hindi niyo na mapalaki yung font, malabo pa din. Yun yung because the muscles for accommodation natin ay humihina din. So, lahat naman ng muscles sa katawan, di ba? As we age, humihina. So, one of them is our ciliary muscles, the muscles responsible for accommodation ay humihina. Kaya, hindi maka-accommodate na yung mata sa near. Kaya, kailangan natin ng tulong sa pagbasa. Ay, Dr. Beth, anong experience mo tungkol dyan sa vision? Hindi ako, dalawa na operation ko. Both eyes, cataract. For cataract, so iba na yung lens. Oo. So, yun kaya na. malinaw na. Hindi na. Ang first eye ko, right, is done by Dr. Kin Reyes. 2014. Pero before po kayo magkaroon ng cataract, kasi cataract is another kind of disease in the eye. So, iba pa po yung usapan natin dyan. I-discuss natin a little of it, pero ano po yung na-experience nyo? Yung nagsalamin din po ba kayo Nagsalamin before? din ako, before. And then, yun nga, hindi ako makabasa pagka yung malapit. Pagka malayo, kaya ko yung mga katulad ng mga directions, kaya ko yan. Pero pagka yung magbabasa na ako, so talagang malayo. Kahit minsan nakasalamin ako, yung aking salamin is progressive. So, minsan,
pagka yung ano nga to, ibinababa ko, Oo. minsan tinataas, di ba? Yun, kaya ang hirap talaga magbasa. Ayun, sa akin din po is this one is progressive. When we say progressive lenses po, ang kalahati ay reading para sa pagbabasa Ina-adjust. and yung taas ay sa distance. Distance, may distance correction siya, may intermediate correction siya, at may reading correction siya. Na kahit tumingin po ako sa side, ay meron pa rin siyang kasamang grado pa rin yung salamin ko. Talagang, ay, ang hirap pag nagkaroon ng diferensya ang mata. Sa inyo po, ating mga officers, meron po ba kayo experience sa inyong mga mata? Farsightedness po, tingin ko is advantage. Lalo na sa mga estudyante. Kasi pagka mag-e-exam, kahit malayo, kita niya. Kaya po isang advantage. Sharp ng yung farsightedness. eye, no? Madaling makakita. Ako naman po, malabo ang pag malayo. Pag malapit, malinaw po. Kahit yung maliliit. Ang advantage naman yan, anong age mo ngayon, past President Lorne? Hindi po, O, sa Timo, November. hindi pa siya nagsasalamin. Kasi she was previously a myop. Until now, siguro may konti pa siyang nearsightedness. Kaya nakakabasa pa rin siya Oo. without the use of wearing reading glasses. Actually, Doc, madami akong eyeglasses. Pero po, Pamporma. kasi Reading. pag magbabasa, kailangan mo pa siyang tanggalin. So, Oo. sabi ko, ang ano ko sa pag ako, bakit naman kailangan kong basahin ng malayo? Pwede ko namang lapitan. Para hindi ako mahirapan. At least, yung pag nagsiselfone, most of the time, di ba, may tatawag, may magra-reply ka, or may gagawin ka sa portal ng Lions. Kailangan pang tanggalin. Baka mamaya kung saan ko lang maiwan, kung saan ko mailapag. So, hindi ko na lang siya ginagamit. Pero pagka mainit, kasi yung lens nung ang tawag dito, yung Progressive din. hindi po progressive kasi nadudulin transition. po ako ng transition. Transition. Oo. Nagkakaroon ng... Protection naman Oo. sa sunlight. Photochromic lens. Pag sinabi nating transition, pag Transition na-delete... actually is a brand. It's a brand, bawal pala sabihin. Ayan. Photochromic is the generic. Generic, ayun. Nag-change Okay, siya nagchi-change. pagka... Pag maaraw, nagkakaroon. Nagda-darken yung Nagda-dark. lens. Yes. And then pagka nandito lang sa ganitong lugar, Malinaw, clear siya. So, nagbabago yung color ng lens ng inyong salamin. So, mas sinusuot mo siya Pag mainit po. pag lalabas ka, no? Pag lalabas ko. Tama Pero yan. pagka, everyday, lang naman, lalo kapag nasa bahay lang naman, hindi na po ako nagsasalamin. I'm also wearing a photochromic progressive lens na ngayon makikita ninyo malinaw. Oo, pero pero once pag- I go out under the sun, Sun, it it's gets dark. darker. Para siyang mukhang shades. Pero Yan. bakit sa akin, pagka trinay ko yung progressive, hindi ko po kaya kasi nahihilo po ako. Kailangan talaga lang mag-adjust. Adjust talagang... Kailangan mag-adjust. At the same Kasi time, dalawang maraming practice. types of progressive lenses. Mas maganda na yung kuhanin mo na progressive lens kahit medyo mahal para mas madaling maka-adjust. Actually, na-experience ko yan kasi yung pong ordinary progressive lang, talaga mahihilo ka pa, kasi yung transition ang hirap. Pag tumingin ako sa baba, para akong bumababa rin. Pero when you use, sabihin natin medyo may kamahalan talaga, kahit tumingin ka sa side, hindi nakakahilo. And sa front, madaling mag-adjust. Pero Doc, di ba mas common yata yung ang pag-progressive yung pang-reading yung baba? Yes, pan-reading. Ang pag ako magpapagawa, pang-far, tapos walang grado sa baba. Kasi hindi naman malinaw po kasi ang mata ko pag So, pwedeng isang vision, Kaya yun isang parang salamin lang. nakakalito. So, pwedeng single vision, Single vision. lens muna pagawa mo for far. Oh, Anyway, yun nga nakakabasa. Yun nga lang, ang Ano, tendency ganun mo, po yung tatanggalin mo ano lang ko. siya every time you will read. yes. Yun nga. yun ang Medyo problema. hassle din yung magtanggal-tanggal. Kaya, Pero I suggest you have to have you have to get used to progressive lens kasi doon ka rin naman pupunta eh. eventually, yes. Totoo. So, yeah, pero talagang ganun Kaya nga, talaga. sabi nga ay,
didiskubre ang iyong edad kahit ganong kabata ang iyong itsura, kahit magpabata ka pa na itsura mo, ngunit ang iyong mata ay hindi magsisinungaling. But with the advent of progressive lenses like me, hindi nyo pansin na I'm wearing progressive lenses. Yeah, eto, Kasi progressive. Wala siyang linya. Wala ring line. Tulad nung araw, Yes. yung mga bifocal lenses, may linya. Halata, di ba pag nagdo-drawing tayo matanda, merong linya yung May linya yung salamin. salamin sa baba for reading. This Yun one, ang reading. progressive, wala rin siyang Oh, line. yes, yes. So, ayan po. So, ano po ba mga dahilan kung bakit lumalabo ang mata? Minsan genetics talaga, katulad ng myopia, ng nearsightedness, it usually runs in the family. It is a familial tendency. Kaya kung ang father or mother, or lalo na kung both parents are both myopic or nearsighted, asahan natin ang mga anak mayroong magiging myopic din or nearsighted. Yun. Pero- Tapos, may iba naman ay acquired. Acquired. Lalo na ngayon sa gamit natin ng Gadgets. too much Gadgets, yes. computer, screen time, and bukod pa yung mga reading, mali yung way of reading, masyado malapit magsulat, magbasa, yun ang mga nakaka-aggravate. At minsan yung mga condo living, doon ako naaawa sa mga bata na mga lumalaki sa loob ng condo. Kasi, bakit? Nagiging silang short-sighted. Kasi, wall-to-wall lang ang nakikita Ayan, nila. may Kaya effect dapat pala yun. palalabasin din natin ang mga bata to play in the playground, to be able to look at far. Hindi natin ibig sabihin dalit sa mall. Magastos. Na lang sa park. Sa park, yes. Kasi may mga green. Yan. Yes. Magkaroon pa ng activity ang bata, ma-exercise sila. So, talagang malaking factors pala po yung nakikita natin sa paligid, especially yung mga green na sinasabi. So, again, ang ating mga causes po ay yung genetics, ibig sabihin po nasa lahi, at yung pangalawa po, acquired din, ay ito yung mga dahil maiiwasan natin katulad ng confined places or nasa isang kwarto lang siya palagi na yun lang ang kanya nakikita. Kaya mas magandang lawakan natin para ma-exercise din ang ating mga mata na makakita ng mas malayo. At yung syempre, paano nga ba magbasa? So, tingnan po ang habits na paano nga ba magsulat, magbasa, at gadgets. Ang mga ating mga kabataan kapag naglalaro ay talagang nakatutok na yung mga mata nila, walang pikitan. Kaya maraming nagkakasakit dyan, di ba? Yes! Parang kukulangin tayo ng oras para ma-discuss, pero these are the realities in our daily living. Ayan po, kasi minsan ang mga parents, hinahayaan na lang natin na maglaro ang ating mga anak with the gadgets, matahimik lamang. Ultimong babies, iPad, marunong mag-iPad. Ay, marunong mag-iPad. Hindi na kailangan turuan. Yes, mas magaling Manonood pa lang sila. Sa katabi nila, maya-maya marunong na gusto na rin makiagaw ng iPad. At nakakakita po ako yung mga babies na pinapa-YouTube nila na may sounds dyan sa Yun na nagtuturo sa yes, babies. babies, and then habang naghihintay, and then kapag check upin na namin, tinanggal yung iPad or yung cellphone, nagliligalig na sila. There's also an effect on the mental health of the patient. Yes, that's Not true. only the vision. So another topic na naman yung mental health, Talagang kailangan nating mag-guest ulit kayo. So, ano po ba mga symptoms ng merong diferensya sa mata? Nasakit po ba ulo nito? Nasakit o nahihilo? Pag astigmatism of ang diferensya, lalo na astigmatism of low degrees, kasi lahat tayo may mga physiologic astigmatism na tinatawag. 0.25 hanggang 0.50. Normally, we can take it, okay lang, normal sa atin yan. Pero once na we get used our eyes too much, kunyari, ginamit natin ng mabuti, prolonged reading, tapos marami pa iniisip, stress tayo, sumasakit yan. So, we experience temporal headache, we experience headache, kung minsan dito, occipital headache, This very common sa eye pain, bato. mga ganyan, eye strain, yun ang mga sintomas. Kaya, Sometimes we have- nauseated. Nauseated. yes. nauseated, yes, nausea, vomiting, Vomiting. pag extreme cases.
Yan ang mga sintomas, signs and symptoms ng May lumalabo ang nahihilo mata. pa rin po, di ba? Meron, Oo. dizziness. Minsan naman vertigo yun. Yes. It has to be assessed further by an ENT NT. specialist or an ophthalmologist. Sa mga ganon, nire-refer din namin sa kanila sa tamang makakapag... Opo. Actually po, ako, based on my experience sa aking mga pasyente, in public health, sa mga health centers, merong papacheck up lagi. Masakit yung batok, masakit ang ulo. And then, when you check the BP, is okay naman ang BP. Pero, pag tinanong ko sila, ano ang nature of work? Pag sinabing, ano po nasa computer po ako maghapon, ayan na nga ba? Kalimitan yan, pagdating na umaga, okay pa sila. Pagdating ng hapon, masakit na ang kanilang mga batok, masakit na parang nangangalay na, at masakit na rin ang kanilang ulo. Pag ganyan, sina-advise ko, please see an ophthalmologist kasi there's a possibility rin na may diferensya yung mata mo or an optometrist dahil may grado na talaga yung mata mo dahil eye strain ka na din. Yan. Usually, ang eye strain and headache later part of the days, kalimitan, yun ay caused by error of refraction. Kalimitan. Kalimitan sa hapon po, no? Masakit Kaya, na. We as optometrists, we advise this 20-20-20 rule. Tandaan niyo po to. Ayan, 20-20-20. Parang vision, nadadala na ng 20. 20 minutes continuous use of the eyes for reading, for watching TV, for using the gadgets, your cell phone, your computer, screens, yan. You have to rest your eyes for 20 seconds. Look at far 20 feet away. Look at far distance of far object 20 feet away. Kaya tinawag natin 20 feet. 20. At saka good for the body din yun. You have to stand. Yes. Kasi sitting is the worst position you could ever do. Pagka ikaw ay nakaupo maghapon, sedentary ka, kulang ang kilos mo, kulang Sasakit ang din exercise. yung katawan You have to mo. stand. Siguro go to near the window or go Tapos outside. tingin-tingin ka. Yeah. Oo. Stretching, then importante go back yan. Before you go back to Lalo what na you're yung doing. mga nagtatrabaho po sa mga, let's say, yung mga may microscopes. Diba? Medtech. Medtechs, and then yung sa mga companies, mga manufacturing companies na they need to see control, sa mga microscopes, talagang eye strain sila. So, ayan po, i-practice ang 20-20-20 rule. So, ayan po, totoo po bang kapag nag-corrective glasses ay talaga bang babalik sa 20/20 yung vision? 20/20 po kasi ang tawag natin sa vision na normal. Yes. So, pag ba nag-corrective glasses, tulad po nung dati, 18 years old pa lang ako nun, actually, based on my experience, sobrang pagbabasa. Kasi even po, nagbabiyahe ako, kahit naandaran sa sakyan, talagang nagbabasa akong ganyan. Very Malapit. studious ka pala, Doktora. Oo. So, parang grade 3 pa lang ako, nobela na yung binabasa ko habang papunta sa school. Wow, Dun sa bookworm. school service, nagbabasa ako, ayan, lumabo ang aking mga mata. So, nag-start siya mababa muna na grado, andyan sabi, i-correct lang daw po. Pero, totoo po bang mako-correct talaga? When we say corrective lenses, corrective siya habang suot mo. So, kino-correct niya yung eyesight mo, yung vision mo, habang suot mo yung lenses, yung eyeglasses. Pero hindi naman natin sinasabing ikinicure niya yung grado mo. Pero, ay bakit gano'n? Hindi naman pala makukure. Ba't pa ako magsusuot ng salamin? Hindi nyo dapat kayo magsuot ng glasses kasi kung hindi, you will experience too much eye strain and headache. Kaya pinagsusuot namin ng salamin. At saka yun na nga yung sinabi ko kanina, pag hindi nyo pinagana yung mata nyo, nag-eye strain kayo, nag-headache kayo, tapos hindi nyo pinagana yung mata ninyo, it will become worse. Pwede kayo magkaroon ng amblyopia or yung tinatawag na lazy eye, hindi na siya gagana. Dadating yung time na
kahit anong grado ang ilagay natin sa mata mo, hindi na siya mag-improve to 2020. So, ibig sabihin po, pag kayo ay nahatulan na magsalamin, magsalamin. Hindi na, ay, tsaka na lang. Kasi ang kalimitan po sa mga pasyente, sa totoo lang, papacheck up, masakit po yung ulo ko palagi, nahihilo po ako, masakit yung batok ko. Siyempre, kasama na stress dyan, ano? Pero, pag tinanong namin, may salamin ka ba? Meron po. Nasaan ang salamin mo? Nasa bahay. Bakit hindi mo sinusot? Kasi nahihirapan po ako pag may salamin. Lalo pong tataas ang inyong grado kapag hindi nyo po ginamit ang inyong salamin. Tama po ba yun? At lalo sa sakit ang ulo. Lalong sasakit ang ulo. Kaya going back again, dun sa salamin mo. Hindi tayo all the time pwedeng naka-pain relievers para sa sakit ng ulo, kawawa naman ang iyong kidneys. And also, that is one of the reasons why marami ang nagdadialysis ngayon is because of too much pain relievers na iniinom. Konting masakit ang ulo, yung pala ang cause ay mata, hindi ginagamot yung mata, ginagamot yung sakit ng ulo, yung simptomas lamang. Where in fact, we need to go down, deep down sa root. Saan ba nagsisimula ang inyong mga simptomas? Yun ang kailangang bigyan ng action, which is your salamin. Kaya, isuot ang salamin kapag hinatulan na magsalamin. Ayan po, 'di ba? So, as for the treatment, syempre, yan nga po yung nabanggit nating mga salamin. And prevention po. Kasi ang bilis ng ating oras. So, prevention po, preventive measures, paano po ba natin maiiwasan o mapapangalagaan ang ating mga mata? Sabi nga, sight saving month. Paano pa natin masisave ang ating vision? Number 1, eat balanced diet, syempre. Ayan. Yan, green, leafy, yellow vegetables, mga rich in vitamin A na mga pagkain, katulad ng carrots, kalabasa. Yun po ang ating dapat kasama sa ating meal every day. Balanced diet, we eat fish, chicken, pork, beef. Hindi pwedeng isang klase lang, puro baboy lang, yun. So, hindi balanced ang diet. Kailangan balanced diet. And then, yung proper reading distance na dapat nga 12 to 14 inches away, ganon. And then, proper televiewing habits na at least 5 times the width of your TV screen ang layo ninyo sa TV. Yun, malayo pala dapat talaga ang TV. Ayan. Tapos may konting ilaw, hindi dim illumination. Oo. Especially when using your gadgets at night. O kasi lapit na natin sa gadgets Minsan may mga, alam ko yung mga bata na nagtatago sila yung kumot. Yes, para hindi alam ng mga magulang, nagising pa sila at sila yung nag-gadget. Naku, eye strain yan, eye strain sa mata. Na pagka-prolonged na ginagawa mo yan, can even damage your retina in the future, hindi natin masabi. Kasi yung mga gadgets, they emit blue light na pwede makasama din sa ating cornea, ating mata. It's like the radiation na nanggagaling dun sa gadgets natin. When you go out, ang inyong trabaho ay usually nasa labas, may drive kayo, or you travel a lot, wear protective sunglasses to protect you from ultraviolet rays. Yan. Kasi katulad ng araw, meron niyang ultraviolet radiation. So, napaka-importante na atin ding mag-shades. Hindi po yan pamporma lamang, kundi kailangan talaga natin na protection sa ating mga mata. Pero may question po, sabi kasi nila pag daw naligo, basa yung buhok, tapos matutulog, ay lalabo mata. At isa pa, pag daw bagong nagbasa ka, pagod yung mata mo, naligo ka, naghilamos, wag daw maghihilamos sa gabi kasi daw lalabo ang mata. Linawin nga natin. Ayan. Hindi po totoo nakakalabo ng mata ang pag natulog ng basa ang buhok. Yes. Pagka naghugas agad ng mata, pag pagod, nagkakabasa mo lang ng mahabang panahon pero naghugas agad ng mata, that's a myth. Actually, wala namang parang scientific evidence na nakakalabo ng mata yun. Pero siyempre,
hindi pa rin okay kung gawin mo yun sa mata mo, di ba? At matulog ka ng basa buhok, baka magka-fungal infection. Actually, fungal infection ang problem. Kapag po natulog kayo na basa ang inyong buhok, fungal infection po ang possible sa anit. Pero yung wala po siyang connection sa mata at sasabihin maloloka ka kapag ikaw ay natulog ng basa yung buhok. Doon sa maloloka, kasi po, by experience, natulog po ako, pero kasi nakatapat sa akin yung electric fan. Parang pumapasok yung hangin. Yes, malamig. Ang sakit ng ulo ko pagkagising ko. Tapos natakot talaga ako. Parang ang gaan ng ulo. Kaya hindi ko na po ginawa ulit yun. Pwede naman balutin mo yung buhok mo. Huwag nakatapat ng... Huwag lang. Nakatutok po sa electric fan. Actually, the best way po is just let it nakalugay, hair dry. Kung talagang antok ka na hindi mo na mapatuyo yung buhok mo, pwede kang matulog ng just let it laylay. Kasi kapag po nakulob din ang ulo, yung moisture is manginginit sa loob and then it can cause headache also. Plus yung tapat ng electric fan, the cold temperature, dahil basa, plus the cold temperature, can also alter yung normal temperature natin. Nakakasakit din ng ulo. So, yun po. So, malinaw na po sa ating mga kababayan. Naku, napakadami pa natin pwedeng pag-usapan, kaya pababalikin natin kayo. I-invite po natin ulit kasi meron po tayong about the awareness din sa diabetes kasi ang August is Diabetes Awareness Month at saka yung mental health and isa sa mga causes niya rin ay ang sinabing pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po at ubos na yung aming oras, ma-overtime na po kami. So, maraming salamat po Doktora Dinya Reyes, Doktora Beth Marcelo at sa ating mga past presidents ng Lions and Binyan Bayanihan Club. Any other announcements po? Sa Lions. Ayun lang po kasi yun nga yung magkakahanda kami ng para sa SFK. So, pwede naman po kaming bumalik dito para mas marami pa po si Dr. Dinya ma-discuss na makakatulong po sa mga bata na kailangan nating pangalagaan ng ating mata dahil imaginein mo, itry nila na pumikit ng 1 oras or i-blindfold. Ang Tapos, hirap. Imaginein nila kung ganun ang buhay nila. Na wala kang vision, Kaya yes. dapat pinapangalagaan po talaga ang mga Actually, sa mga kabataan na malinaw pa ang mata, sasabihin, ay, okay pa ako. Pero kapag yung edad na hindi ka na makapagsulot ng sinulid sa karayom, ay, naku, madidismaya ka talaga. Kasi, bakit dati kaya ko itong gawin? Ngayon, hindi ko na kaya. Doon ko na-realize na napaka-importante ng ating vision. Para din pagputi ng buhok yan Doktora. Hindi maiwasan, lahat tayo puputi ang buhok. Yes. At saka talagang lalabo ang ating mga mata. Pero may magagawa tayo upang ma-delay ang paglabo ng mata. At kung nandyan at malabo, wag na siyang mag-progress pa sa palabong mata hanggang sa parang mabulag ka na. Though may mga interventions, we have the lasers, we have other techniques, but medyo magastos po. So, iiwas din tayo sa gastos. Pag may naramdaman ng kakaiba sa mata, we have to seek for professional yes, wag advice. nang i-deny. Or to an ophthalmologist. Oo. Right away. Huwag nang i-deny yung pagsakit ng ulo. Ay, sakit lang to. Ay, pagod lang to. Kung talagang may diferensya ang mata, huwag na magmaganda na hindi makita. Palayo naman ng palayo ang mga cellphones. Kunwari, para hindi alaman ng totoong edad, aminin na po natin. Kasi yan ay makakatulong din sa atin. Maraming salamat sa ating Lions Club and Binyan Bayanihan Club. Kasi meron din Barangay Bayanihan Binyan Bayanihan Club. So, Binyan Lions Club. Binyan Lions Club. Binyan Bayanihan Binyan Lions Bayanihan Lions Club. So,
August month is Lions, mga Leo. Dati rin akong Leo Club at ngayon ay sinasama na rin nila ako sa Lions Club. Medyo busy lamang po pero nandito pa rin ang ating serbisyo para sa ating mga kababayan. Kaya po maraming salamat at antabayanan nyo pa ang ating mga susunod na programa at ang mga susunod pang mga episodes dito sa Bantay Kalusugan. Kaya bantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan. Isa pa, alagaan ang mata mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Yan.